criminology guard, hindi naman inaasar ang profession na guard lang. Nare-respeto ko sila. Ang mas na problema kasi dito, ang guard, ang high school na opportunity. Nag-google man lang kaya to kung ano-ano yung mga opportunities available for a criminology student. Kahit yun na lang, Diyos mio, andyan na yung technology sa fingertips mo, ginagamit mo, pang record mo ng mga kababawan, katangahan. 'Di ba? Have you even tried to double check yung mga sinasabi mo or yung mga kino-content mo gamit yung technology na hawak mo? Pwede kang mag-police officer, detective, correctional officer, probation parole officer, crime scene investigator, forensic technician, intelligence analyst, jury consultant, and security specialist, so on and so forth. Pero dahil nasa era tayo ng, I have an idea, I do not know if it's right or wrong, I have a cellphone, ikalat natin yung idea. Ang dali eh. Di ba? Kailangan lang may shock value, nakaka-relate ka doon sa mga tao kahit hindi tama, and let's utilize yung kamangmangan or karamihan ng kamangmangan sa mga Pilipino, and let's do that. Bakit ka gagraduate ng college, magkasaya ka ng 4 years para sa opportunity na pang high school lang? Because security guard is not the end goal. Ang hirap kasi sa mga mabababaw, tingin nila kung ano yung papasukan nila doon sa posisyon na yun, hanggang doon na lang sila at dapat doon na lang sila manatili. Hindi nila naisip that there are higher positions that are controlling those basic units and pwede kang ma-promote doon sa posisyon na yun. Grabe. Same logic na bakit ka bibili ng burger sa halagang 500 pesos? Oh, wow. Pwede mo naman bilhin yung same na burger sa halagang 50 pesos. Because you do not have the concept of future. Kung ano lang yung nakikita mong as is, ito na yun. 'Di ba? Hindi mo nakikita kung ano yung pwedeng mangyari sa hinagap, na kung saan yung skills na natutunan mo sa college are good for only 5, 10 years, and then later on it will update, and then what now? Samantalang yung humanities na nilalait mo, history, 'di ba? Na sinasabi mong hindi kailangan, that's what's going to put you or propel you into studying those updates. Kung kagaya mo na very basic lang yung alam at hihinto na sila sa basic, hindi na sila mag-upskill. Nga na yung Pilipino kasi hanggang dun na lang sila. Kung ano yung tinapos nila nung college, hanggang dun na lang sila eh. They do not have the grit, they do not have the mindset, they do not have the philosophy to follow up or improve themselves if ever maging irrelevant na kung ano yung alam nila. Yun yung hindi maiintindihan ng mga taong may ganitong mindset at tuwang-tuwa na may mga taong may ganitong mindset. Kasi ang reality ng criminology, 50% guard, 30% non-related jobs, including the jobless, tapos 20% napasok sa trade bureau. Bakit ka magtatapos ng 4 years degree kung wala namang kasiguraduhan yung future mo, di ba? Si Rudy Baldwin ka ba, boy? Wala naman talagang kasiguraduhan ng future. We adapt as we go along sa future. And guess what? Anong gagamitin mo dun? Yung critical thinking skills mo, yung humanities skills mo, yung knowledge mo sa pagpe-predict ng pwedeng mangyari using what you've learned sa history, using the patterns of history. But you do not get to see it. Kasi nga, mababaw lang yung pang-intindi nyo. Literal na confidence lang yung bawon nyo. Tara, sabihin natin yung gusto marinig ng mga Pilipino. And there you have it.
That's the result of it. Andyan yung katulad mo, yung Kamanggogoyo, si Gabe Pineda, so on and so forth. This is Pinoy Extreme.